Tama si Rafael nang sabihin nito sa kanyang magugustuhan niya ang Royal Resort. Nasa dulo ng isang bayan sa Luzon ang resort at tila isang tagong paraiso para kay Anika. Sulit ang ilang oras nilang biyahe. Tahimik at hindi sobrang laki ng Royal Resort, subalit napakaganda at tarangya naman ang main building niyon. Pagdating pa lang nila doon, ay sinalubong sila ng lahat ng staff at tila ba, royalties talaga. Welcome back to Royal Resort, Mr. Dizon. And welcome, Miss Beredo. Pati ng tila babaeng manager. Nagpasalamat sa Anika at matapos ang ngitian, ay bumaling naman ang manager kay Rafael. Where do you want to go first? I will take you there. Sumulyap sa kanya si Rafael at tila ba na isa siya ang magdesisyon. Hindi na kailangan magdalawang isip ni Anika. Matamis siyang ngumiti. The restaurant. Ngumiti si Rafael. I know, you would say that. Napasinga pa mga tao sa paligid nila. Nagulat na napatingin si Anika sa mga ito. Halata ang pagkamangha sa mukha ng lahat ng staff ng manager habang nakatunganga kay Rafael na para bang nila nakakita ng lalaking nakangiti ang mga tao roon. Pagkatapos ay may na-realize siya. Ang bati ng manager sa binata ay, welcome back. Ibig sabihin, nanggaling na roon si Rafael. Mangang napatingala siya sa mukha ng lalaki. Don't tell me, hindi pa nila nakita ngumiti si Rafael. Kahit isang beses lang na manatili siya rito. Takang umangat ang mga kilay ni Rafael nang marahil ay mapansin ang pagkamangha sa kanyang mukha. What is it? Napalunok si Anika at bahagyang umiling. Wala. Pumunta na tayo sa restaurant. Aya na lang niya. Mukhang noon labang natauhan ng manager at tumikim. Then follow me. Nagkatinginan sila ni Rafael at parehong ngumiti bago sumunod sa manager. Kinuha mo talaga lahat ng pagkain sa buffet table. Amused na komento ni Rafael nang nakaupo na sila sa isang lamesa sa loob ng restaurant. Nilunok muna ni Anika ang pagkain nasa bibig niya bago matamis ang ginitian ng binata. Gawa ng trabaho ko, kapag nakakapunta ako sa isang restaurant sa unang pagkakataon, gusto kong tikman lahat. Just in case, may mapulot ako, sagot niya. Umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael. You really became a chef. I'm happy to see that you made your dreams come true. Sumikdo ang puso ni Anika sa malambot na ekspresyong dumaan sa mga mata ng binata. Kahit tinubla ng pagkain sa bibig niya, ay parang may bumikig sa kanyang lalamunan. Thank you, usal niya. Tumango si Rafael. Ikaw ba? Natupad mo ang mga pangarap mo? Iyon na ba ang trabaho mo ngayon? Nagkaroon ng pait ang ngiti ng binata at ibinaba ang tingin sa pagkain sa harapan nito. I don't have a dream like you do. My future was decided by my parents even before I was born. I didn't have the chance to dream for my own future. Nagangat ang tingin si Rafael sa mukha niya at wala ang pait sa ngiti nito. Don't look at me like that. It's not really a tragic thing. Gusto ko rin naman ang family business na nakatakda kong manahin sa papa ko. I enjoy the thrill of it. But, may narinig akong bat sa boses mo. Malumanyan ang sabi ni Anika. Sinalubang ni Rafael ang kanyang tingin. But, in exchange of the wealth and power I was born with, I was trained to resist the human part of me. I was trained not to trust anyone, not to show my emotions, not to want things that are unnecessary to business. Dahil doon, lumaki ako na minamaliit ang ibang tao. I acted like a bored king in front of other people. No one dared to get close to me, and I didn't bother to get close to anyone. Naging malambot ang ngiti sa mga labi ng binata. Until you. Nagliparan ang mga paru-paro sa sikmura ni Anika at bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Ang tapang ko naman nun para lapitan ka. Pabiro niyang sabi. Lumawak ang ngiti ni Rafael. Not really. You were curious. Just like the present you.
You never really changed yet. You are different. I don't know. How can that be possible? But it's true. Usal nito. Namihimid pang amazement sa tinig. Nang sabihin ng huling pangungusap, nag-init ang kanyang mukha. Pero hindi man magawang ibaba ang tingin. Gustong-gusto kasi niyang tinitingnan ang mukha ni Rafael. She felt as if a hand squeezed her heart. Hindi pa niya inararamdaman kahit kailan. O marahil, naramdaman na niya iyon noon at nakalimutan niya. That's too bad. A feeling like this must not be forgotten. Nangihinayang niyang naisip. Sumikip na naman ang kanyang puso at wala sa loob. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Are you okay? Biglang tanong ni Rafael. Napatingala siya at nakita roon. Bumakas ang pag-alaala sa mukha nito. Hinamig niya ang sarili at ngumiti. Oo, let's eat. Ani-ani ka, na pinasigla ang tinig. Sumubo pa siya para ipakita na talagang okay lang siya. Pinakatitigan siya ni Rafael, pero hindi na nagpumilit pang magtanong. They have ice cream for dessert, sabi na lang ng binata. Napangiti siya at nasabik. I love ice cream. Ngumiti si Rafael. I know. May init na humapulo sa kanyang puso at naging malambot ang hiti. Kung ganito ka-attentive si Rafael, kung sa kabila ng minsan ay nakakatakot itong aura, ay palaging ganito kainit ang pakikitungo sa kanya noon. Hindi na nagtataka si Anika na nahulog ang kanyang loob sa binata noon. Dahil nararamdaman niya ang kasalukuyang siya na ganoon mismo, ang unti-unting nararamdaman para kay Rafael. Akala niya nung araw na sinabi nito sa kanya na paiibigin siya nito, ay makakaramdam siya ng pagrebelde kapag nahulog ang kanyang loob sa binata. Subalit hindi yun ang kanyang nararamdaman ngayon. In fact, she feel warm all over, as if she's bathing in the morning sun, which is, by the way, her favorite feeling ever. Nag-ikot sila sa resort, pagkatapos sila sa restaurant. Alas 3 na iyon ng hapon. Kakarating lamang nila ng malaking pool area nang may mapansin si Anika. Nagpalingalinga siya. Hindi natin kasama si Alem, aniya kay Rafael. We are safe inside the resort, kaya hindi na tayo kailangang bantayan. Pinaiwan ko siya sa restaurant para makakain. Sagot ang binata. Kumunot ang noo ni Anika. Bantayan. Matagal ko nang gustong linawin ito. Pero, assistant mo si Alem, hindi ba? Secretary, ganoon. No, he's my bodyguard. Napahinto siya sa paglalakad at namilog ang mga mata. May bodyguard ka? Ano bang klase ng trabaho mo? At kailangan mo na magbabantay? Taka niyang tanong. Sandaling tumiib ang mga labi ni Rafael at imbis na sumagot, ay nabot ang isa niyang kamay at hinatak siya upang maglakad. Hinayaan na lamang niya ang binata nang akayin siya nito palayo sa pool area at patungo sa direksyon kung saan naririnig ni Anika ang tunog ng dagat. My family owns an oil company, a very huge one, as well as another investment in Europe and US. That's why since I was young, I have always been prone to kidnapping and things like that. Nasa tabi ko si Alem. Wala pa nung teenager pa lang ako. He doesn't need to be with me now, actually. But he insisted on staying by my side. Paliwanag ni Rafael. I see. Nausal na lamang ni Anika. Ibig sabihin, sobrang yaman pala ng binata. Hindi niya alam kung gaano kayaman, pero sapat para maging prone ito sa kidnapping at kung ano-ano pa. Sa lahat ng mga nasabi ni Rafael tungkol sa sarili nito, ay nakikita na niya ang kabataan ng binata. It must have been a lonely youth. Nakagati ang ibang labi dahil uminit ang gilid ng kanyang mga mata nang maisip iyon. It made her feel envious of the past her who made him smile when they were young. Nakarating sila sa dalampasigan at napahugot ng malalim ng paghinga sa Anika upang langhapin ang simoy ng hangin. Hindi na masyadong mataas ang araw at walang katao-tao roon. Napatitig siya sa horizon. Deja vu. Nausal niya bago pa niya namalayan. What? Takang tanong ni Rafael.
Iginala ni Anika ang tingin sa paligid. May kumukutkot sa kanyang puso at wala sa loob. Lumipad ang kamay niya sa taas ng dibdib. Parang may nais abutin. Alam mo yung kapag nakakapunta ka sa isang lugar sa unang pagkakataon, pero pakiramdam mo, nakapunta ka na roon. Yung feeling na nangyari na sa'yo ang sitwasyon, pero hindi mo alam kung kailan eksakto nangyari iyon. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Naramdaman niya ang matinding pagkitig ni Rafael sa kanya, kaya tinanggalan niya ito. Natigilan si Anika na makita. Nakatutok ang tingin ng binata sa kamay niyang nasa ibabaw ng dibdib. Napahinto sa paggalaw ang kanyang kamay at may bumikig sa kanyang lalamunan nang may dumaang lungkot at pangungulila sa mukha nito. Pagkatapos ay sa kung anong dahilan ay bumaba ang tingin niya sa leeg ni Rafael. May nakita siyang tila kwintas na nakatago sa loob na suot ito. Kumilos ang kanyang kamay bago pa siya makapag-isip ng matino. She hooked her fingers to the chain on his neck. Natensyon si Rafael. Naglimito ang pendant na singsing niyon. Pero hindi nag-angat ang tingin sa Anika dahil napatitig lamang siya sa singsing. Flashes of images came into her mind. Subalit masyado iyong malabo na para mga larawang kupas. Naningkit ang mga mata niya at pilit na nag-concentrate upang luminaw ang alaalang iyon. Subalit hindi siya nagtagumpay. Napakurap lang si Anika na biglang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay na nakahawak sa kwintas. Napatingala siya. Matiim ang titig ng binata sa kanya. What is it? Why are you staring at my necklace? Bulong nito. His tone is almost hopeful. Lalo tuloy niyang nasiguro na dapat ay may maalaala siya na may kinalaman sa kwintas na iyon. Nakaramdam siya ng frustration at kurot sa puso na hindi niya matandaan kung ano iyon. Nilunok na Anika ang bikig sa lalamunan at huminga ng malalim. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa ating nakaraan? Hindi nakatiis niyang tanong. Malungkot ang umiti si Rafael at ibinaba ang magkahugpong nila mga kamay. Hinihintay ko na magtanong ka sa akin. Dahil kapag nagtanong ka, ibig sabihin, handa ka na paniwalaan ang sasabihin ko. Kung ganoon, sabihin mo na sa akin ngayon. Nagsimula ulit sila maglakad sa kahabaan ng dalampasigan at napaagapay siya rito na lumigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. No, hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ko sa iyo. Bakit? Papaniwalaan ko ang sasabihin mo. Giit ni Anika. Dahil sigurado na siya ngayon na sincere sa kanya ang binata. Kung iba man magiging kwento nito sa sinabi ng kanyang papa, sigurado siyang may rason ng kanyang ama kung bakit ganoon ang sinabi nito. Ang mas mahalaga ngayon ay gusto niyang malaman kung ano ang relasyon nilang dalawa ni Rafael noon. Huminto sa paglalakad si Rafael at tuluyang humarap sa kanya. No, hindi ba sinabi ko sa iyo, I will make you fall in love with me. I want you to love me right now, not because your heart wavered because of the memories of our past. Hindi tayo sigurado kung kailan babalik ang alaala mo o kung babalik pa nga iyon o hindi na. If that happens, I don't want you to mourn over the past that you can't remember because I know it will just make you feel miserable. So, until you fall in love with me, I will try not to tell you about the past. Nabagbag ang damdamin ni Anika at tamasa ang kanyang mga mata. Pero paano ka? Ikaw lang ang nakakaalaala sa ating dalawa ng pinagsaluhan natin noon. Isn't it painful to be the only one who remembers? Why did you even like me in the first place? You are an extraordinary person, Rafael. At ako, normal lang akong tao. Not that I am belittling myself because I'm not. Masaya ako sa akin narating sa buhay. Masaya ako kung ano ako ngayon. I am proud of my life no matter how simple it is. But I can't help but wonder why you were searching for me all these years. Bakit hindi mo na lang ako kinalimutan? Mas naging madali sana para sa'yo ang nakaraang mga taon kung iyon ang ginawa mo. Garalgan ang boses sa tanong ni Anika. Muli ay may sumili na malungkot.
Ngunit maso yung ngiti sa mga labi ni Rafael at ikinulong ang kanyang mukha sa dalawang palad nito. Pakiramdam niya ay may lumamuko sa kanyang puso na makita ang kislap sa mga mata ng binata. Sa tingin mo ba, hindi sumagi sa isip ko ang mga tanong na iyan sa nakaraang 8 taon? Ilang beses kong tinanong ang sarili ko. And always, I only have one answer that kept me going until I found you. I just love you, Anika. Ganun lang iyong kasimple. Sa loob ng 1 linggo, mula na makita kita, nasiguro ko na sa kabila ng pagbabago mo sa Anika, nakilala ko noon. Hindi nag-iba ang nararamdaman ko para sa'yo. That's why I know that I must not let you go anymore. Hindi maialis na Anika ang tingin sa mukha ng binata at hindi napigilan ng pagbagsak ng luha sa pisngi. Para may asidong humahagod sa kanyang sikmura, may dumaang sakit sa mukha ni Rafael at pinahid ng mga daliri ang kanyang luha. Don't cry. I hate seeing you cry. I love your smile more than your tears, Anika. Ano nito sa kanya? Huminga siya ng malalim at nakagat ang ibabang labi upang hamigin ang sarili. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Bumaba ang tingin ni Rafael sa mga labi niya at may kumislap na emosyon doon na nagpabilis ang tibok ng kanyang puso. She could see the intense wanting in his eyes as he stares at her lips. Ang mga hinalaki ni Rafael na kanina lamang ay nasa pisngi niya ay nagsimulang humaplo sa magkabilang gilid ng kanyang labi. May kumalat na kilabot sa mga ugat ni Anika at bahagyang umubang ang mga labi na makita niya. Lumunok si Rafael at tila wala sa sarili. Pinaraan ng isang lalaki sa kanyang ibabang labi. Rafael, pigil ang hininga niyang usal. Napahinto ang daliri nito sa paggalaw at inangat ang tingin sa kanyang mga mata. She was overwhelmed by the desire she can see in his eyes. Tumima ang mga bagang ni Rafael at kumuyom ang mga kamay na parang kailangan nitong labi sa enerhiya upang kontrolin ang sarili. Lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil doon na halos mabingi na siya. You want to kiss me so bad? At imbis na matakot, ay nakaramdam pa ng labis na antisipasyon sa Anika sa realisasyong iyon. Subalit imbis na tawirin ang pagitan ng kanilang mga mukha, ay umatras palayo sa kanya si Rafael. Tumalikod at huminga ng malalim. I want to watch the sunset with you here. Pero kapag ginawa natin iyon, gabing-gabi na tayo makakabalik sa Manila. If you don't want that, we can go back now, sabi ng binata sa walang emosyong tinig. Subalit hindi nag-alinlangan si Anika sa tinig na iyon. Napabugan na rin siya ng hangin. I want to watch the sunset. Humarap daw sa kanya si Rafael at mukhang normal na ulit. Ngumiti ito, pero may pakiramdam siya. Hindi tunay ang ngiting iyon. Great. Do you want to continue walking? Oo, sagot ni Anika. Tumalikod na si Rafael at namulsa bago nagsimula maglakad. Nakayom niya ang mga kamay at hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Hindi mo nahahawakan ang kamay ko? Napasinghap si Anika at naitakip ang kamay sa bibig na mapagtanto kung ano ang kanyang sinabi. Napahinto sa paglalakad si Rafael at napabaling sa kanya. Nag-init ang kanyang mukha. Kapag hinawakan ko ang kamay mo, baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. I might kiss you senseless until you beg me to stop. Inilahad ng binatang isang kamay at bahagyang ngumiti. Knowing that, are you still willing to hold my hand? Napalunok si Anika at bumaba ang tingin sa kamay ni Rafael. Alam niya na mahigit na kahulugan kapag inabot niya ang nakalahad na kamay ng binata. Ang puso niya ay sumisigaw na huwag. Magdalawang isip, abutin iyon. Subalit ang kanyang utak kahit kailanman ay hindi naging reckless sa loob ng maraming taon ay nagpoprotesta. Muli niyang inaangat ang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Nagliparan ang mga paru-paro sa sikmura ni Anika nang mabasa ang emosyon sa mga mata ni Rafael. She realized he has been waiting and longing for her to take the step towards him. Napahinga na malalim si Anika. This is embarrassing. Ang ano?
Tahimik namang tanong ni Rafael. Nahihiya siyang ngumiti. I said, I'm not going to be easy. Pero ilang araw pa lang, ay heto ako at gustong-gustong abutin ang kamay mo. That for the first time in my years, I want to be reckless and accept you even though I still don't know what happened between us before. I'm not going to ridicule you over something like that. Bahagyang nakangiting sabi ni Rafael. Pero kung gusto mo pa rin pigilan ang nararamdaman mo, hindi rin kita pipilitin. Hihintayin ko hanggang maging handa ka. Alam ko na hindi mo pa rin natatandaan, but we made a promise in the past. I promise you that I will wait for you no matter how many years it takes. I'm still waiting, and I will continue to wait until you can tell me you are ready. Nag-init ang mga mata ni Anika sa sinseridad ng mga sinabi ng binata. Napagtanto niya, hindi niya kakayanin paghintayin pa ng ganoon katagal si Rafael. Masyado nang mahaba ang 8 taong paghahanap at paghihintay nito sa kanya. Sobrang ng katotohanan hindi niya ito matandaan at ang binata lamang ang nalunod sa panguhulila sa nakaraang mga taon. Ayaw na niya magdusa pa si Rafael. So Anika reached for his hand and gripped it tightly. Gumanti ng pisilang binata at ang ngiting iginawa dito sa kanya na puno ng pagmamahal at pasasalamat ay sapat na upang wala siyang maramdaman ni katiting na pagsisisi sa pag-abot niya ng kamay nito.